Ayun mga ka-basic, so sa video po natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-configure at mag-install ng print server. So punta lang po tayo dito sa ating server manager, tapos manage, add roles and features. Tapos next lang po natin, next lang ulit, tapos dito ay next pa rin. So dito hahanapin natin yung print and document services. So, click lang natin siya, tapos next. Dito wala na kayong gagalawin. Next lang, and then next ulit. So, pagdating po dito, meron kayong pagpipilian or mga checkbox na print server, internet printing. Ito hindi naman natin kailangan to. Pero ito, yung LPD, kung kailangan nyo, kung may mga Mac kayo, Unix, or ibang environment, ibang OS dun sa inyong network, pwede nyo naman itong isama. Pero, sa akin, hindi ko na siya isama kasi wala naman kaming Mac, wala naman din kaming Unix or Ubuntu. So, uncheck ko na lang to kasi magtatagal lang yung installation kapag sinama natin yan. Tapos, next, wag natin i-restart kaya ang gagawin natin ay install lang. So, pagdating dito, antayin lang natin siya na matapos. So, may konting clarification lang ako kasi kung napansin nyo, yung server na gamit ko sa installation ng print server ay yung ginamit ko as Active Directory tsaka DNS. So, meron ko siya akong isang server dito. Ito. Siya yung ating file server tsaka email server. So, hindi ko na muna siya gagalawin kasi ayoko na magdagdag muna ng load sa kanya dahil gusto ko mag-focus siya sa susunod na tutorial natin yung email server. Tapos since pang tutorial lang naman tong server na ginawa ko, maliit lang yung magiging load niya, konting users lang naman. Dito ko na siya kinarga yung ating print server. Pero kung in actual na yung gagawin ninyo, hanggat maaari, wag niyong gagawin to. Pero actually, pwede naman kung hindi naman ganoon kabigat yung load nung ano nyo, yung nung server ninyo. Tapos, meron pa ako ditong isang ginawang virtual machine, domain server 2. So, ito naman, sa susunod na tutorial natin, lalagyan ko ng isa pang domain, isa pang Active Directory server para may backup. So, yun yung tuturo ko sa inyo na hindi ko na isama dun sa listing. So, ngayon, antay lang natin na matapos yung installation. So, ayan, tapos na siya. Installation succeeded. So, dito, pwede na natin i-close. Tapos, kung mapansin nyo, meron na siya ditong print services. Ayan. Tapos, para ma-open, punta lang tayo dito sa tools, tapos hanapin natin yung, ayan, print management. So, eto na siya. Ngayon, meron tayo ditong makikita na all printers. So, meron kayong makikitang isa, Microsoft Print to PDF. So, pwede naman natin itong tanggalin, pero pwede naman hayaan lang din. Tapos, sa drivers naman, merong 6. Ito yung mga parang nagiging plug and play pag naglagay tayo ng printer. Tapos, printers not ready kasi wala pa naman siyang naka-install na printer. Printers with job, dito makikita natin yung may mga, pag nag-install na tayo ng printers, may list ka na ng printers dito. Sa printers with job, makikita mo yung queuing niya. Kung kunyari may nagpiprint, so makikita mo yung detail nung kung anong printer, ano yung document na naka-queue, tapos ito yung ibang detail, server name, tapos yung driver name. Tapos dito sa print servers naman, dito mo makikita yung kagaya ng drivers. So nandito yung mga drivers na naka-install ngayon. So pag nag-install ka ng printers, dito lalabas yung driver na nilagay mo. Tapos sa forms,
Dito naman yung iba-ibang sizes ng papel na pwede natin i-configure dun sa printers. So, ang isang meron tayong configuration kagaya ng 8.5 by 13. Kasi sa Philippine Legal, ang size ng papel natin ay 8.5 by 13, pero ang international legal size ay 8.5 by 14. So may 1 inch na pagitan. Sa mga standard ng printers kasi wala yung size na yun, kaya usually ina-add natin yun kasi doon minsan lumalabas yung pag nag-print ka ng legal, putol yung printout. Tapos, sa ports naman, yung common ports ng printer. Tapos, dito sa printers, dito makikita yung list of printers na in-install mo. Pero dito ka rin mag-i-install, mag-add printers. Ayan. Tapos sa printer deployment, ito yung deployed printers. For example, nag-right click ka sa printer tapos deploy with group policy. So, yung mga old version ng Windows Server kasi okay to. Pero dito sa mga bagong version ng Windows, ano na siya, parang inconsistent na. Minsan okay, minsan hindi. Kasi ang nangyayari, depende na sa print driver dahil nga pa iba-iba ng version. So mayroong kasing type 3, type 4, ganon. So hindi na masyadong ginagamit to ngayon. Ito sana yung pinakamabilis na deployment ng printers kasi kapag dineploy ko yan, tapos kunyari sa sales, gagawa ka lang ng group policy muna for printers, kunyari printers for sales. Kapag dineploy mo yun dun sa group policy na yon, automatic yun. Pag nag-reboot yung client, yung workstation o kaya nag-GP update ka, automatic yun, magkakaroon na ng printers. Yun nga lang, inconsistent na kasi si deploy with group policy. Kaya hindi na masyadong ginagamit ng mga IT kasi nga dahil sa pabago-bago ng driver. Kasi minsan gumagana ngayon tapos next week hindi na kasi after ng update hindi na siya gumagana. So mas effective yung imamap nyo lang manually. Tapos sa drivers naman, dito pwede kayong mag-add ng iba-ibang drivers. Kunyari, pang Windows 10, Windows 11, yung ganon. So, ayun, yun lang po yung settings or functions ng print servers. So, kapag mag-a-add tayo ng server, ay ng printers, meron tayong tinatawag na printers sa yung model. So, meron akong isang printer na naka-ready na. Tapos, ang gagawin natin, ida-download natin yung kanyang driver sa website. So, open lang tayo ng web browser. Tapos, google.com. So, i-open lang natin yung, isi-search lang natin yung driver ng printer na yon. So, ang printer ko ay, okay, so Philippines, ayan, drivers. So meron tayo ditong PCL6. Meron din yan UFR pero ang gagamitin ko ay PCL6 kasi yun yung mas okay. So May 2026 updated siya. I-download natin. So ito maliit lang, 37 MB lang. Tapos open lang natin sa downloads. Kasi usually naka-zip. Ayan, kagaya nito. So i-close ko na to. Kailangan natin siyang i-extract. Kailangan i-extract nyo muna bago kayo mag-install. Ayan. Kasi ito naka-zip pa yan. Tapos dapat ganito na siya, naka-folder. Kasi di ito yung kukunin natin driver kapag mag install. So, ngayon, babalik tayo dito sa print management.
right-click mo lang dito sa printers, add printer. Tapos, add an IP, IPP, TCP IP. Tapos, next lang natin yan. Tapos, IPP printer, click mo yung TCP IP device. Tapos, dito, itatype mo yung IP address ng printer mo. So, dapat kabisado mo na yung IP address ng printer mo. Hindi ko lang may tuturo na sa inyo dito sa video kung paano maglagay ng IP address doon sa printer kasi depende yun sa model at kung anong brand yung printer nyo. Pero kailangan ang printer IP address nyo ay naka-static. Hindi pwedeng paiba-iba kasi kapag nagpalit ng IP yung printer, hindi na siya makikita ngayon ni print server. So magbabago ka na naman ng installation. So ang IP address na nakaset ay 192.168.50.201. So kung napansin ninyo, iba yung IP address kasi nakabilan. Tapos, auto-detect the printer driver to use. So, eto, kung may ano na kasi, may mga naka-reserve na driver dito sa print server mo, automatic niya madidetect yun. Pero pag wala siya nakita, hahanapan ka naman niya. Ayan, so detecting. So, ngayon, wala siya nakita. Ang gagawin mo, install a new driver. Tapos, dito sa hub disk, click mo lang yan. Tapos, dito sa browse, pupuntahan mo yung dinownload natin kanina. So, eto na siya. Tapos, drivers. Ayan. Tapos, okay mo lang. So, ngayon, nakita na niya, generic driver. So, next lang natin. And then, sa printer name, Canon. Tapos, saan ba nakalagay itong printer na to? Kunyari, ground floor. So, copy lang natin sa share name. Okay lang naman yan, parehas. Tapos, location, ground floor. Comment, pwede naman kayo maglagay or pwedeng hindi na. Tapos, next lang natin dito. Tapos, ayan, yung summary ng kinoconfigure nyo. And then, next na. So, ngayon, makikita nyo, installing na siya. Ayan. So, ngayon, pwede na kayong mag-test print para makita nyo dun sa printer kung lalabas yung printout na yan. So, finish lang natin. Ngayon, yung printer kasi may naka-configure siya na department ID tsaka PIN, parang password. So, ngayon, ilalagay ko lang yung aking ID tapos yung password nung printer, yung PIN. Nakaset kasi siya dun mismo sa device. So, okay. Ayan, so sent na daw sa printer. Ngayon, makikita natin dito yung nilagay natin na printer. So, ayan, may printer ka na. So, ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya i-deploy. Sa mga legacy, ano pa kasi to, ngayon kasi hindi na siya, masyadong gumagana. So, pero noon, ang ginagawa namin dyan, na right-click mo lang, tapos i-deploy mo with group policy. So, pagdating dito, browse mo lang. Dahil nga, di ba may Active Directory tayo, nandun lahat ng users. So, dito kasi wala pang makikita, di ba? So, pupunta ka, i-cancel muna natin to. Tapos, pupunta tayo sa Tools, Group Policy Management. So, kunyari, sa sales ko siya ilalagay. Ngayon, maglalagay ako dito ng GPO. Sales printer. Okay, so ito siya. I-enforce ko lang. Tapos, since nandyan na siya, wala ka nang babaguhin sa settings. Pupunta ka lang dito sa print management. Right-click mo siya, tapos deploy with group policy. Tapos browse mo lang. Click mo yung sales department. Tapos, makikita mo na yung ginawa mo na group policy, sales printer. So, okay mo lang yan. Ngayon, eto, the users that this GPO applies to
per user. Mas maganda per user kasi pag kinlik mo dito sa per computer, lahat ng device na nandun sa sales, lahat na nilagin doon, parang mababind na siya doon sa device na yun. So, i-uncheck natin to. Ang gagawin natin sa users lang. Tapos, add. So, ngayon, andito na siya. Sa lahat ng, papasok to sa lahat ng, balik tayo dito naman sa Active Directory. So, sana ay nasusundan natin. Kung napanood natin yung mga unang video, ito po yon. So sa Active Directory, meron tayong organizational unit na sales. Sa under ng sales, meron tayong dalawang users. So kung maraming users dyan, kunyari 10, 20, ganyan, lahat ng users na yon makakatanggap nung GPO settings na yon. So ngayon, pag kinlik natin yan, apply, okay, tapos in-okay natin, kapag nag-login yung sales na yon, lahat ng users dun sa sales, magkakaroon na sila ng printers. Yun nga lang, dahil nga 'di ba sabi ko kanina medyo inconsistent na to. Minsan gumagana, minsan hindi, depende sa drivers. So type 4 yung ano natin, yung user mode. So itatry na lang natin. Pero hindi na kasi yun yung ginagamit ngayon ng mga IT. Usually kami, ako mismo, kasi nagdi-deploy kami lagi ng printers. We have thousands of printers. Hindi na namin masyadong gagamit to. Bali, ang ginagawa namin, ano na lang, minamap na lang siya manually. So, ngayon, pupunta na tayo dito sa workstation, sa PC01. By the way, tapos na tayo sa configuration ng printer. Ngayon, kung gusto niyo mag-add dito, add lang kayo, add printer lang. Mag-add lang kayo dyan. So, lahat ng drivers, kagaya nito, may Canon na siya. So, kung may mga parating kayong printers, pwede nyo nang i-add yung drivers dyan. So, ayun, ganun lang po kabilis add ng printer sa ating print server. So, kapag mag-add kayo dito sa users na sa inyong workstation, imamap nyo lang siya. Punta kayo sa run, tapos yung IP address nung anyong print server, okay lang. Tapos dito, right click, tapos connect na. So ngayon, magkakaroon na ng printer itong ano na to. Hindi nyo na kailangan mag-install isa-isa. So mas mabilis na to. Ang gagawin, right click, connect. Ganun lang kabilis maglagay ng print server sa lahat ng workstation. Yun nga lang, yung kagaya nung sabi ko kanina, kagaya nito, sa deployed printers, hindi na consistent to. So, hindi nyo na pwedeng gamitin kasi mangyayari, parang madodoble oras lang kayo. Maaring gumana, tapos sunod na araw, hindi na. So, ang gagawin ninyo, ma-manual map nyo na lang dun sa mga workstation. So, yun lang po yung print server. Napakadali lang, mabilis lang siya i-configure. So, ayun mga ka-basic, sana po ay nakapag-share ako ulit sa inyo ng magandang tutorial para sa ating server. So, ang next video po natin, yung pinaka-main topic naman ay sa email server na. So, eto, babalik-balikan ko na lang yung ibang may mga tanong, tapos gagawa ako ng parang reels lang, short video lang para dun sa mga tanong ninyo. So, ayun mga ka-basics, maraming salamat po.